paglaki at minsan ay yung kasama ko na naglalaro sa mga putikan, so siya po yun. Pero ngayon ay naging ano kasi siya, ang sampa niya yata sa next niyang ay engineer. So basically, ay siya yung may bahay na malaki, siya yung medyo nakakaluwag sa mga magkakaibigan. Pero bagamat nandun na sa kalagayan ng nasa katanyagan or successful in life, na kung titingnan natin, parang wala nang kailangan. Pero nandun pa rin pala yung kanyang pagtingin na meron pa rin Diyos na makapangyarihan sa lahat. At may mga lingkod ng Diyos, may mga anak ng Diyos na kanyang nakikita niya na mayroong respect kasi iba ang kalagayan ng mga mananampalataya, no? So, hindi ko naman din inaano yung aking sarili sa kanya, pero nakikita niya yung mga bagay na yon. So, I do believe ay ganun din sa bawat isa. So, nakakagulat sapagkat nung dati naman yung kapatid ko, ginawa naman akong pare na nagkasal. Ngayon, ngayon naman yung nagbe-bless. So, iniisip ko na anong ipipagpipray ko? Hanggang sa nag-review ako ng aking mga nakaraan na i-share at dito ako naagaw ng pansin. Jeremiah chapter 10 verse 23. Well, ang tao, may kanya-kanya tayong pagpaplano, meron tayong free will, meron tayong knowledge sa lahat ng mga bagay. Pero si Jeremiah, ang sabi niya, "Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh direct his steps." So kung ating aaralin ito at uusisain natin, ang pinaka shortest na pwede nating ikabit dito na parang buod ay yung title. It is not in man to direct his steps. So kahit na anong dunong natin, kahit ang pinakamatalinong tao dito sa buong mundo, ay hindi niya kayang i-direct ang kanyang steps. Ano bang ibig sabihin nun? Ito yung ating aaralin. Pero bago mo na yon, ating tingnan ang historical settings sapagkat ito ay Bible study, ay marami kayong mga information na malalaman at mga verses na mapapakinggan. So I believe na handa tayo na i-jot down ang mga verses na yon. Well, ang author nito ay si Jeremiah. Ito yung sa panahon ng approximately na 626 to 586 BC. Ang kalagayan nito ay, ito yung sa panahon, kung babasahin natin ang pinaka-context nito, may tatlong context po na aking nakikita rito. Ang una ay Jeremiah chapter 10 verse 1 to 16 ay patungkol ito sa mga idolatry. Pero at the same time, makikita natin doon sa verses na yan, makikita rin natin ang sovereignty ng ating Diyos, ni Jehovah. Mababasa natin sa verse 6 at saka 7 ang pagiging sovereignty ng Diyos sa kabila ng may mga nagra-rise, may mga Diyos-Diyosan sa panahon na yon. At sa pangalawang context, ito ay patungkol sa judgment na paparating patungkol kay Judah. Mababasa natin yan sa verses 17 hanggang 22. There are coming judgment in the tribe of Judah. At ang last na mga verses o context ay nasa Jeremiah chapter 10 verse 23 hanggang 25. So it is a prayer ni Jeremiah. So personal siyang nananalangin sa Diyos. Of course, meron siyang pagkakilala sa Diyos and that is the reason ganito ang way ng kanyang panalangin. Lord, I know that the people's lives are not in their own. It is not for them to direct their steps. Sabi ni Jeremiah, discipline me, Lord, but only in due measure, not in your anger, or you will reduce me to nothing. Pour out your wrath on the nations that do not acknowledge you, on the peoples who do not call on your name, for they have devoured Jacob. They have devoured him completely and destroyed his homeland. Si Jeremiah ay nanalangin, nagpakumbaba at kinilala niya ang Diyos ng makapangyarihan sa kanya. Ang the way of man ay hindi naman ito yung literal na
lakarin o daanan ng isang tao, kundi ito ay nagpapatungkol, ang pinaka-Greek na shortest na explanation nito is direct, means a manner of life, a journey or a path of life ng isang tao. A manner of life, paano siya mabubuhay. At not himself ay pinapakita lamang dito na ang tao ay merong self-sufficiency. Ibig sabihin, lack of self-sufficiency, ibig sabihin, insufficient siya sa lahat ng mga bagay. Kaya naman ay hindi siya pwedeng tanganan. Hindi alam ng lahat ng tao. Bagamat siya'y nagpatalubhasa sa mundong ito, hindi niya lahat alam. And that is the reason, sabi ni Jeremiah, ang tao ay merong inability, ibig sabihin, walang kakayanan, at lack of self-sufficiency. Ang to direct his steps, ang meaning nito sa Hebrew ay hakin, means to establish, prepare, or to make firm. So basically, ang tinitingnan dito, kung ating babasahin, contextual, ay ini-imply ng ang tao ay walang capacity to establish their own course sa pamagitan ng kanyang wisdom o sa kanyang sarili. Hindi niya kaya, kahit anong meron siyang galing, husay, dunong, wisdom na meron siya, hindi niya kayang i-direct ang kanyang buhay, ang kanyang steps, ang kanyang mga manner of life, sapagkat siya ay kulang, walang kaalaman patungkol sa kabuuan. So, ganun ang tao. And I do believe na ganun din naman ang lahat. Kahit anong pag-aaral natin, hindi natin lahat nalalaman. And that is the reason, madalas natin sinasabi at naririnig, ay tayo ay nananatiling estudyante sa harapan ng Panginoon. Patuloy na nagpapaturo, patuloy na natututo, at patuloy na nag-aaral at handang mag-aral upang makilala ng lubos ang ating Panginoon. At si Jeremiah, ito ay alam niya. At hindi ko na babasahin ang mga iba't ibang mga translation ng Biblia, pero isa lang naman ang pinaka-meaning, siguro sa set ng ating kaisipan, alam natin na walang kakayanan ang tao. Pero, ang kagandahan lang, meron tayong pagkakilala sa ating Diyos. Na mayroong kakayanan, na kayang i-declare ang katapus-tapusan sa panahon ng nandito sa ating panahon. Or, He can declare, basahin nga natin ang napakagandang verse na madalas natin napapakinggan, ang Isaiah chapter 46, verse 10 hanggang 11. Isaiah chapter 46, verse 10 hanggang 11. Okay, pag nakita nyo na. So, sabi niya, siguro sa verse 9 muna. Verse 9. Remember the former things, those of long ago. Sabi lang, I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. So, ganyan ang ating Diyos na sinasamba. Alam niya ang lahat. Alam niya ang katapus-tapusan. Kaya niyang sabihin ito sa panahon mo ngayon. Kahit pa sa mga darating pang mga generasyon. Alam niya ang magiging kahinatnan nila. So that is the reason He is an all-knowing God or meron siyang preeminence patungkol sa lahat ng bagay sa ating buhay at sa mundong mangyayari. Well, ang kailangan nating lubos sigurong malaman ay sa umagang ito ay papaano na ang tao ay nagkaroon sa kalagayan ng wala siyang enough na kakayanan na katulad ng meron sa Diyos. Akala ko ba nilikha tayo sa larawan ng Diyos? Akala ko ba na tayo ay binigyan ng kapahayagan ng Diyos? Yes, lahat yan ay tama, pero hindi lahat ay alam natin. Pero ipinapakita lang ang karelasyon natin sa ating Diyos. Unang-una, katulad sa book of Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 27,
Nilikha tayo according to His image. Ibig sabihin, doon pa lamang ipinapakita na merong manglilikha sa iyo. So makikita mo ang pagkakaiba ng naglikha at ng inilikha. At dito si Jeremiah, nakita niya ang kalagayan niya. Wala akong alam, pero ikaw ang naglikha, ikaw ang nakakaalam sa akin. Ang Psalms 139 ay nating makikita ang ating Diyos na makapangyarihan. Kahit para sa ating sinapupunan ng ating mga magulang, ay tayo ay Kanya ng dinidisenyo. At maingat na tayo ay inaalagaan. Imagine how marvelous and fearfully He made us. At kayong bakit tayo nabubuhay dahilan sa Kanya. Pangalawa, He is the one na nagbigay ng buhay sa atin, a breath of life. Ang sabi dito ng Genesis chapter 2, verse 7, imagine, He formed a man of the dust of the ground, at ito ay kanyang hiningahan. Breathe into his nostril the breath of life. And then the man became a living soul. Kung titingnan natin o obserbahan natin, ang Diyos ay nagbibigay ng hininga sa ating buhay. Nilikha tayong kawangis niya according to His will, pero ang buhay, siya ang nagbibigay. So, ibig sabihin, merong source, merong all-knowing sa atin. And that is the reason, dapat lang natin sabihin na wala tayong kakayanan, pero meron tayong dapat i-declare na merong higit na mas nakakaalam sa aking buhay. Kaya imagine sa Bible, kahit ang iyong mga buhok ay bilang ng Diyos. Oh my! Maging ang ating kaisipan hanggang sa ngayon. Si Job ay kanya itong nakilala na ganun din. Job chapter 33 verse 4, The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. So, ganun yung mga mananampalataya sa panahon na yun. Meron din silang pagkakilala sa Diyos. And I do believe sa araw na ito ay meron din tayong pagkakilala sa Diyos. Pero ang pinakamainam ay hindi lang natin siya nakikilala, kundi ating siyang sinusunod sa ating buhay. Kinikilala na makapangyarihan. Tandaan natin ang madalas nating nababasa sa Bible na ito ay isang warning sa atin na sinabi sa Book of Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. At meron pang talata na inulit ang phrase na yan, of course, sa Proverbs din. Pero bakit kaya inuulit? To give emphasis na ang tao ay walang kakayanan para sa kanyang sarili na para siya ay mag-decide, gumawa sapagkat limitado siya sa lahat ng mga bagay. Proverbs 16 verse 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Can you imagine? Same Bible na chapter, pero dalawang inulit ang phrase na yan. For what purpose? Ini-emphasize na tayo ay walang kakayanan sa ating sarili na magdi-declare, na magsasabi na dapat ganito ang magiging takbo ng buhay ko. Kundi dapat meron tayong kinikilala na Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating sinasangguni. Lord, ano ba ang nais mo para sa aking buhay? And that is the reason, hindi tayo nagsasalita. Pagdating ng panahon, ganito ang magiging mangyari sa akin. Kundi lagi natin sinasabi, Lord willing. Lord willing, sa makalawa ay makapunta ko sa inyo. Lord willing, magkaroon ng fellowship. Puro ating sinasabi, Lord willing. Hindi lang basta yung bukang labi ng ating bibig, kundi pagkakilala sa atin ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng ating mga bagay-bagay sa mundong ito. Well, maraming mga supporting verses na ating pwedeng ilagay. Una, sa Old Testament muna tayo, ang Proverbs chapter 16, verse 9. Sabi dito, a man's heart plans his way, but the Lord direct his steps. So parehas lang din ng kaisipan na meron kay Jeremiah. Ang Diyos ang nagdadirect ng steps. Yung word na steps
ay hindi po yan yung malalaking steps na hakbang ka ng mga 3 steps, kundi ipinapakita lang dito bakit steps yung ginamit sapagkat maliliit. Ibig sabihin, in a detailed way. Ibig sabihin nun, hindi mo kailangan alamin ang mga susunod na araw kung anong gagawin mo, kundi every moment of your life, hinihingi mo sa Diyos kung anong mangyayari, anong aking gagawin. Kaya steps Kaya maliliit lang Ibig sabihin, bawat pasya mo, bawat bago ka magpasya, o bawat magdi-decide ka sa iyong buhay, lagi mo siyang sinasangguni. At He will willingly to give the steps. Hindi sa kabuuan. Well, siguro magandang analogy nito ay si Joseph. Si Joseph ang magiging ruler. Hindi niya maintindihan sa una, pero ang daming mga naranasan niya na ganun kahirap pala ang pinagdadaanan niya, pero hinahakbangan lang niya yon hanggang sa dumating, makita niya ang kabuuan. Kaya pala, naghirap ako ng ganito, dinanas ko ganito, sapagkat yung mga bagay na ito ay isang baitang para makapunta mula sa lugar na mababa patungkol sa pagiging isang ruler ng Ehipto. So, ang Diyos ang nagde-declare ng steps or nagdadirect ng steps. Proverbs 19 verse 21, sabi dito, there are many plans in a man's heart, nevertheless, the Lord counsel that will stand. Or the purpose of God ang siyang mag-i-stand. Kahit pala na anong pagpipumilit ng Diyos, pero in the end, ang Diyos pa rin, ang tao pa rin, kahit anong pili niya, ang Diyos pa rin ang mananaig. Psalms chapter 37 verse 23 hanggang 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and His delight in His way. So, if you are a good man, if you are a righteous, of course, ang Diyos ang nagdadirect ng iyong steps. Steps. Can you imagine? Very small na mga hakbangin sa iyong buhay, kanya itong sinasabi kung anong dapat mong hakbangan. Natandaan nyo, na-imagine nyo ba yan o nararanasan nyo ba yan na ang Diyos ay nangungusap sa inyo sa bawat oras ng inyong buhay? At makikita mo ang kabuuan pagtapos nito. At Proverbs chapter 20 verse 24, a man's steps are of the Lord. At ang question dito, how then can a man understand his own way? Kung ang mga steps ng tao ay sa Diyos, paano maintindihan ng tao ang kanyang mga daraanan or daan? Only God knows. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ito is a very common word. Ito yung aking ibinigay din sa aking kaibigan. Pinakita ko ang kalagayan ni Jeremiah at pinakita natin ang kalagayan ng meron sa Diyos. And that is the reason, hindi siya dapat magtiwala sa machinery na meron siyang bagong sasakyan kahit fully censored, kahit sa kanyang kakayanan sa skill ng driving niya, kahit sa experience niya sa matagal ng pagdadrive, hindi pwedeng tanganan ang kanyang galing. Sapagkat, sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Because He shall direct our path, our way, our life, our steps. Ang Diyos lamang ang siyang may kakayanan. And that is the reason sa New Testament, maraming passage of the Bible nating makikita na sinabi ng ating Panginoon at kahit ang ating Panginoon ang kanyang ginagawa sa mundong ito. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the vine, John chapter 15 verse 5, and you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. See? Isa pa, 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Now that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. So walang iba na paraan para magkaroon tayo ng lubos na sufficiency sa mundong ito sa ating buhay, kundi sa Diyos lamang. Hallelujah. And that is the reason
Kahit si Peter, yung sinabi niya, Panginoon, ikaw ang aming source ng lahat sa amin. Ang aming buhay, ang lahat-lahat, pati ang aming mga dapat gawin. Tinanong ng Diyos, tinanong ng Panginoon ang mga disipulo, at ang sabi ni Peter, madalas nating alam ito, naririnig ito, John chapter 6, verse 68. But Simon Peter answered him, O Lord, whom shall we go? You have the words of eternal life. Wala nang iba ang source ng lahat kundi ng eternal life kundi ang ating Panginoon. At ang 1 John chapter 5 verse 12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the sons of God does not have life. So very simple. Ganun ka simple. Even ang ating Panginoon na nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kaya mas magandang malaman, mas magandang ugaliin na merong Diyos, merong Panginoon na may higit na nakakaalam na pinamakainam sa ating buhay. Hallelujah. Kung ating ito nakikita, ating itong ginagawa, well, napalad ka kapatid, sapagkat yung iba ay hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Only those sa Kanyang mga anak. They that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Pero alam niyo po ba yung mga ibang tao ay hindi ganoon ang kanilang tingin. Sa kanilang buhay, may kanya-kanya na silang mga plano sa buhay. Iniisip nila, magiging maganda ang buhay ko pag ganito ang mangyayari sa aking buhay. Pero alam natin ang ating nabasa, the end of it, the result of it is death. And that is why ito ay pinaulit-ulit at ito ay dapat ating malaman at ilagay sa ating puso't kaisipan sa ating sarili. Kung tayo lang magpapasya, alam natin ang dulo nito ay kapahamakan. Mas maganda na piliin ang kalooban ng Diyos kesa sa kalooban natin. Piliin ang kagustuhan ng Diyos kesa sa kagustuhan natin. Kapag yon ay sabihin natin, bumangon sa ating buhay, pumili tayo ng ating kagustuhan, diyan natin makikita ang consequences. And that is why ating madalas na ating binabasa ang theme natin, ang 1 Peter chapter 5 verse 20. Imagine. Or rather, 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 ba yun? Okay, 1 Peter chapter 2, verse 20, 21. Or 28. 21 rather. So, nagbigay ang Panginoon ng footsteps na ating susundan. So, kung hindi tayo susunod sa kalooban niya, imagine, steps by steps, kung hahakbangan. At kung ating susundan, sigurado ang kaligtasan, ang pagiging, sabi natin na, pinakamainam o successful or pinakamagandang plano ng Diyos sa ating buhay, ating mararanasan. Okay. So madaming mga verses pa at gusto kong ibigay ang mga talatang ito. Ang mga benefits nito kapag tayo sumunod, of course, strength, unlimited strength ng ating Panginoon. Kung man tayo ay nadapa, nandiyan ang kaniyang pag-alalay sa pagtayo sa atin, sapagkat hindi niya tayo pababayaan. At may mga verses na ating mababasa, katulad ng kanina, na, for example, ito, sa perspective ng pamumuhay or sa ating mga kaisipan. Minsan, limitado ang ating nakikita, limitado ang ating naiisip. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, hallelujah, lagi natin sinasanggurin sa Kanya, ang ating magiging kaisipan ay magiging malawak. Palagi itong sinasabi ng ating Panginoon, ng mga preachers, di ba? Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, nor our ways not my ways, says the Lord.
For as the heavens are higher than earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Again, isa pang pwede nating tanganan ay kaya niyang magbigay ng bukod sa 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 perspective, sa paningin, sa ating nakikita sa hinarap. Pangalawa, yung resources, katulad ng James chapter 1 verse 5. If any man lack of wisdom, let him ask of God, who gives to all literally and without reproach. Liberally and without reproach, and it will be given to him. Imagine, ikaw ay sumusunod, pero pag gusto mo humingi ng wisdom, nariyahan ang pagkaloob ng wisdom ng Diyos. Nakatap kasi tayo sa source. Kung ang ating Panginoon is sa source, siya ang sufficiency natin, well, kung tayo nakatap sa Kanya, ang lahat ng meron sa Kanya ay iyong mararanasan din naman. And that is why marami tayong makikita sa Bible. Ito, Isaiah chapter 40 verse 29 hanggang 31. He gives power to the weak, and those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, the young men shall utterly fall. But those who wait to the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kung tayo ay maghihintay sa pangunguna niya. Kasi hindi lang naman ito sa coming of the Lord na pinapatungkol, kundi sa kanyang pangunguna sa ating buhay. Imagine, ulitin ko, ang sino man ang naghihintay sa kanya. But those who wait on the Lord. For example, meron kayong hinihingi sa buhay ng isang pinakamainam para sa tingin mo, humingi ka ng sangguni sa Panginoon. Minsan hindi tayo naghihintay. Gusto na nating gawin ang kagustuhan. Hindi na tayo nagpapaalam, kundi ipinapaalam na lang natin. Magkaiba po yun, yung ipapaalam mo sa Diyos at saka yung sinasangguni mo sa Diyos. Sinasangguni mo sa Diyos. At ang kapalit nun, kung ating itong susundin, ang sabi dito, they shall mount up with wings. They shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. And they shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Those who are wait sa ating Panginoon. Well, maraming mga verses ang patungkol Old Testament and New Testament na halos lahat nating napapakinggan. Pero gusto ko lang din ibangon ito at ipaalala sa atin na tayo ay hindi nabubuhay sa ating sariling kagustuhan. Kundi tayo nabubuhay sa kagustuhan ng Diyos. Kung meron naman bumabangon sa ating puso, kaisipan, ng mga plano, kagustuhan nyo, huwag niyong iset aside ang Diyos sa inyong buhay. Pwede kang magplano. Yun naman ang sabi ng Bible. Isangguni mo sa Diyos. Sa Kanya ang kasagutan. Siya ang may final say kung tama ba yung plano mo o hindi. Siya ang magdadirect ng yung steps o hindi. Alam nyo, yan ang pinakamahirap sa isang mananampalataya. Remember, no last time natin pinag-usapan about the battle, there is a battle, my own will, and the battle at pagkatungkol sa God's will. Kasi tayo, gusto natin yung sa atin masunod. At minsan, hindi na natin tinitingnan ang kagustuhan ng Diyos. And that is the reason, merong consequences. Napakabilis ng oras at gusto ko lang ipakita ang dalawang uri ng garden. Ang garden ng Eden at saka ang garden ng Gethsemane. Alam natin na ng Diyos ay nagbigay ng kautusan or ng utos kay Adan. Mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 5. For God knowed that in the days that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God in knowing good and evil. And that nagkaroon ng problema, dahilan merong free will ang tao na binigyan ng Diyos, pinili niya ang kagustuhan niya at hindi niya pinili ang kagustuhan
ng Diyos. Anong nangyari? That is the beginning of man fall. At ang problema, dahilan sa kanyang maling pagpili, pinili niya ang kanyang own will, na damay na ang lahat ng sangkatauhan. Ang Romans chapter 5 verse 12, alam natin yan hanggang 19, makikita natin ang dalawa dyan, wherefore, as by one man sinned, sa isang tao lang na nagkasala, enter into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Mula sa kanya, mula sa ating magulang na nagkamali, pinili ang kagustuhan ng kanyang sariling kalooban, nagkasala na ang buong sangkatauhan. Can you imagine? Oh my. Pero ang good thing, kapag ating babasahin, ang Romans chapter 9, verse 12 hanggang 19, ay meron din namang isang last Adam, or ang ating Panginoong Yesus Kristo. Dahilan naman sa verse, basahin natin ang verse 15 na lang. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so it is a gift. For if the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offense unto justification. So, to make the mga verses nito, isa-sum up ko na lamang, dahilan sa isang tao ng ating Panginoong Hesus Kristo, naging obedient sa Diyos. Dahilan sa kanyang pagsunod, meron ng kaparaanan ang tao magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Mapatawad sa kanyang kasalanan at magkaroon siya ng right. Sabihin natin na sa paningin ng Diyos, siya ay naging righteous sa pamagitan ng isang tao. Paano siya na nagumpay? Sapagkat ibinigay niya ang kanyang own will sa Diyos. At ang pangalawang garden na ating pag-uusapan is Garden of Gethsemane. Yan ang matinding battle na naranasan ng ating Panginoon. His own will at saka ang God's will. Pero remember, in Luke chapter 22, babasahin ko, alam ko na ating ito pinag-aralan na, pero minabangon lang upang ito'y maging paalala at pinapakita natin kung gaano kahalaga ang ginawa ng ating Panginoon na dapat nating tularan at sundan. Sabi sa verse 43, saying, Luke 22 verse 43 na lamang, 42 muna, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. At nakita natin ang kalagayan na yon nang pinili niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang sarili. Namatay siya sa kanyang sarili at sinunod ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nakuha niyang maging obedient kahit hanggang dun sa kamatayan, kahit dun sa krus ng Kalbaryo. Well, marami pang mga pwede natin pag-usapan. Ng oras ay nagmamatulin, pero magbigay na lang ako ng mga metaphor na ating lirip-liripin na ito ay magiging matulong din sa atin. Katulad ng sa Book of Psalms, alam naman natin ang Psalms chapter 23 verses 1 hanggang 3. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. At ang sabi sa verse 2, He maketh me lie down in green pasture, and He leadeth me beside the still waters. And restores my soul, and leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. So, ang
kalagayan, siya ang shepherd, tayo ang mga tupa. Ang tupa ay walang kakayanan sa kanyang sarili na magpastor. Kundi nakadepende lang siya sa shepherd. So kapag ang tupa ay walang pastor, nakita nyo na yan, walang shepherd, ang kalagayan ng tupa ay napakabalahibo to the point na yung balahibo niya ay natatakpan na ang kanyang mata at napakarumi. Yan ang kalagayan natin nung tayo ay hindi pa nakakarinig at nakakaparoon sa ating Panginoon as a shepherd. Pero ang kagandahan lang, my sheep hear my voice. Nung narinig natin ang tinig ng ating Panginoon as shepherd of my soul, tayo ay sumunod sa Kanya. And that is the reason, nung tayo madumi, tayo Kanyang nilinis. Nung tayo bulag, ginupitan ng ating mga buhok, tayo ngayon nakaroon ng nakakita. Nung tayo mga payat, ngayon tayo ay sabihin natin, sumasagana sa lahat. Dahilan merong shepherd na nag-guide sa atin. Another metaphor na ating pwedeng tignan ay ang Psalms 119 verse 105. This is a familiar verses. Ito ay pinakita ng sabi dito, the word is the lamp to my feet. Well, kung titingnan natin, and the light unto my path. Ang kalagayan po kasi ng ilaw na yon ay parang lampara na hindi makikita ng tao na hawak-hawak ng lampara ng kabuuan. Ang makikita lang niya yung mga ilang steps na pwede niyang hakbangan para hindi siya matisod. Pero the moment na siya ay sumusunod dun sa ilaw, or rather, kabawat steps nating hinahakbang, yung ilaw ay lumalayo din naman. See, nakikita natin yung idea na hindi ito, sabihin natin, kabuuan agad makikita mo, kundi meron pa unti-unti. At ang kanyang mga salita ay hinalintulad sa liwanag na ating susundan. Sa umpisa, hindi mo pa maintindihan, pero ang kinakailangan, nire-require ay humakbang ka lang, sumunod ka lang, hanggang makita ang kabuuan. Well, meron pang isang metaphor na ating pwedeng pag-aralan about sa panahon ng mga Israelites nung sila ay naglalakad sa wilderness. Well, alam naman natin ang kalagayan nila sapagkat sila ay pinangungunahan ng pillar of fire sa gabi at pillar of clouds sa umaga. So, sila lang ay maglalakad kapag ang clouds ay umusog. Kaya nandun sila under the shadow of clouds. So, makikita natin na gano'n nangunguna noon pa man ang Diyos sa mga bawat kanyang mga anak. So, sa kalagayan na yon, ang kalagayan ng bawat isa sa atin ay maging tagasunod. Kaya hindi lamang tagapakinig, kundi tagasunod. Okay, so mga supporting verses pa na pwede nating ilagay, no? Ang maganda nito ay pwede nating basahin ang Isaiah chapter 48, verse 17. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to prophet, who leads you by the way you should go. That is our God. Psalms 32 verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Isaiah chapter 42 verse 16. And I will bring the blind by the way of they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them and crooked things straight. These things will I do unto them and not forsake them. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Napakadaming mga verses pa natin pwedeng ikabit dito pagdating sa pangunguna ng Panginoon. Ipinapakita na siya ang mas mataas, makapangyarihan sa lahat na pwede nating tanganan at tayo ay huwag nating tanganan ang ating sarili. Ang ating gawin lamang, katulad ng isang tupa, na tayo ay handang sumunod sa sinasabi ng shepherd, na tayo ay katulad ng mga manlalakbay sa mundong ito na ating sinusundan lamang ang pillar of clouds and pillar of lights. At tayo ay sumusunod lamang sa liwanag
Kung saan ang liwanag, doon tayo hahakbang. At ang Panginoon, ang guarantee naman yan ay green pastures, kaligtasan, kapayapaan, kagalingan. Name it, brothers and sisters. And that is why ang Jeremiah 29 verse 11, I have many plans, a good plans for you, not to harm you. Hallelujah. Thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. At when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. And He will tell the things na mga darating sa inaharap. John chapter 16 verse 13. Wala na pong oras, ako'y lumabis ng ilang minuto. Maraming salamat po at pinibigay ko na po sa ating MC. God bless you.